Good morning, everyone. This is Group 1, and we will present our report about Noli Me Tangere, written by Dr. Serizal. Introduction. Noli Me Tangere was written by Dr. Serizal to awaken Filipinos in an abusive situation by the priest during the Spanish colonialization. It also originates from the biblical passage in the Gospel of John 20:17, where Jesus speaks these words to Mary Magdalene after his resurrection. Yung about daw dito sa title na ito ay hinango sa biblical passage, John 20:17, na sinabi ni Jesus kay Mary Magdalene na huwag siyang hawakan dahil hindi pa siya nakakaakyat sa kanyang ama after ng kanyang muling pagkabuhay. In addition, yung title na rin ng Noli Me Tangere carries a symbolic meaning related to a specific type of cancer na nasa parte ng mukha, particularly cancers of the eyelid. When they touch their skin, rashes will appear and irritated them, causing pain. Dahil nga si Rizal ay ophthalmologist, familiar siya sa cancers at sa mga pangalan nito. Year 1884, when he began to write the first part of the novel in Madrid, Spain, which means in Tagalog, "Huwag mo akong salingin," and in English, "Touch me not." Then, he finished the last part of the novel on February 21, 1887, in Berlin, Germany. One of Rizal's closest friends, Dr. Maximo Viola, arrived before Christmas of 1886, and he saw the poor condition of Dr. Rizal and helped him finance to publish the Noli Me Tangere. Then on March 31, 1887, the novel came out. This shows how Spain colonialization in the Philippines allowed the Catholic Church to dominate and rule the region. Sinulat ito ni Dr. Rizal para ipakita at ipamulat sa mga Pilipino ang mga abusong ginawa ng mga pare noong panahon ng Kastila. Sinimulan nito ni Rizal noong 1884 sa Madrid, Spain, at ayon ang unang bahagi ng nobela. February 21, 1887, tinapos naman ni Rizal ang huling bahagi ng nobela sa Berlin, Germany. Bago sumapit ang Pasko noong 1886, gulat na dumating si Maximo Viola nang makita niya si Rizal na namumuhay ng miserable at mahirap. Kaya tinulungan niya ito at pinondohan ang pag-imprinta ng nobela. Pagtapos ng Pasko, tinapos ni Rizal ang nobela at lumabas ito noong March 21, 1887. Binahagi niya ito sa ilang matalik niyang kaibigan noong March 29 at binigyan niya ng kopya si Maximo Viola na may nakasulat na para sa aking mabuting kaibigan, Maximo Viola, ang unang pumasa at umanga sa aking gawa. And here are the main characters of the novel. Characters: Crisostomo Ibarra, a youth idealistic Filipino who studied in Europe, symbolizes the desire for reform through education and nonviolent means. Symbolizes the Filipino youth who desires change. Maria Clara, Ibarra's betrothed, a lovely and modest Filipina, symbolizes the idealized Filipino woman, pure, loyal, but eventually repressed by society, a victim of church and colonial authority. Padre Damaso, a corrupt friar from Spain, symbolizes the misuse of the power of the Catholic Church over the Philippines, symbolizes hypocrisy, greed, and colonial arrogance. Elias, a heroic and illustrious Filipino boatman, symbolizes the revolutionary spirit willing to give up all for the country. Believes that change can be brought
about true radical measures if need be. Kapitan Tiago, or also known as Santiago de los Santos, Maria Clara's rich and influential father, technically symbolizes the Filipino elite who worked with colonial authorities for personal benefits. Doña Victorina, a Filipina who pretends to be Spanish and despises her own people, symbolizes colonial mentality and Filipino loss of identity. Piloso Potasio, also known as Don Anastasio, an elderly, venerable philosopher stigmatized as mad by the illiterate, symbolizes the voice of reason and enlightenment, is represented by an ignorant society. Sisa, a poor mentally ill mother looking for her sons, symbolizes the suffering of the Filipinos masses under colonial rule. Basilio and Crispin, Sisa's sons, young sacristans, victim of the friars' cruelty and society injustice of the era. Basilio, his spared Crispin goes missing, implied to have been murdered. Padre Salvi, Padre Damaso's successor, a sly and manipulative priest, symbolizes secrets, corruption with a mask of sanctity. The next reporter is Andoy, who will report the summary. The beginning of the Chicago. Juan Crisostomo Ibarra, a young Filipino who has just returned to the Philippines after 7 years of study in Europe, with hopes of uplifting the Philippines population by education, arrives in the Philippines. In his arrival, he is welcomed by Kapitan Chaco, a wealthy and influential man. He is also reunited with his fiancée, Maria Clara. Sa simula ng story, may malaking handaan sa Kapitan Chaco para i-welcome si Juan Crisostomo Ibarra, a rich and educated Filipino na kababalik lang galing Europe after 7 years. Habang nasa party, alaman ni Ibarra na patay na ang tatay na si Don Rafael. Pero wala siyang idea kung paano o bakit. Kasama sa mga bisita si Padre Damaso, isang frailing maingay at pagkikot bastos. Tinira niya si Ibarra at sinabi pang sayang lang ang pag-aaral niya sa iyo. Pero kalmado lang si Ibarra at umalis ng maaga kahit pinilit pa siya ni Kapitan Tiago na mag-stay para makita si Maria Clara, anak niya at fiancé ni Ibarra. Uncovering past injustices. Ibarra learned from Lieutenant Ibarra that his father, Don Rafael, died in the prison after being caught falsely accused by Padre Damaso, a powerful and corrupt friar of heresy and subversion. The corpses of Don Rafael were exhumed and discredited, therefore increasing Ibarra's caravan to avenge the reputation and honor of his mother. Pauwi ni si Ibarra nang makausap niya si Lieutenant Ibarra na nagkwento ng totoong nangyari sa tatay niya. Ayon kay Lieutenant Ibarra, pinagbintangan si Don Rafael ng pagiging komunista at pagiging kasabot sa mga rebelde matapos niyang tulungan ng isang patang pinupot ng tax collector. Sa kasamaang palad, namatay yung lalaki kasi nauntog sa bato. At kahit napatunayang inosente si Don Rafael, huli na kasi namatay na siya sa kulungan. Pero nalaman ni Ibarra mula sa isang sepulturero na pinaalis ni Padre Damaso ang bangkay ni Don Rafael sa cemetery. Dapat lilipat sa Chinese cemetery pero itinapon ng kalbula sa lawa. Pursuit of reforms. Thinking much about his father's name and work, Ibarra proceeded to plan for the construction of a school so as to educate his people. However, this project faced stiff resistance for the friar, especially Padre Salve, who saw it as a direct attack on the Church of Vatican. Namit ni Ibarra ang schoolmaster na nagkwento kung paano pinakailaman ni Padre Damaso ang sistema ng pagtuturo.
Ayaw daw niya magturo ng Spanish at gusto pa niyang paluin ang mga estudyante. Dahil dito, nag-decide si Ibarra na ituloy ang pangarap ng tatay niya na magpatayo ng school. Samantala, may dalawang batang lalaki, si Crispin at Basilio, na nagsilbi sa simbahan para matulungan ang nanay nilang si Sisa. Pero, pinagbintangan si Crispin ng pagnanakaw at nawala na matapos parusahan. Si Sisa, yung nanay ni Crispin, sa sobrang pag-alala at paghahanap sa anak, ay unti-unting nabalik. Assassination attempt and excommunication. During the construction of the school, an assassination plot was attempted against Ibarra, but covered by a mysterious man called Argel, who then afterwards chose to ally with Ibarra. Later that evening, during dinner, Padre Damaso made a derogatory remark about Ibarra's father, which caused Ibarra to retaliate against him. Thereafter, Ibarra was excommunicated from the church and under the pressure of the friars, the engagement to pray to Maria Clara was broken off. Dumating ang araw ng groundbreaking ceremony para sa school ni Ibarra. Dapat si Padre Damaso ang magsasermon, pero binalaan si Ibarra ni Elias, nilalaking sinagot niya dati, na may planong patayin siya gamit ang patong nakabilit sa palay. Hindi siya nakinig pero nasagip siya ni Elias at namatay ang assassin sa halip na si Ibarra. Sa dinner party ng gabi, dumating si Padre Damaso at pinasutulit si Ibarra pati ang plano niyang school. Nang tinawanan niya ang pagkamatay ni Don Rafael, hindi na nakatiis si Ibarra, kinuha niya ang kutsilyo at muntik ng patay si Padre Damaso. Pero pinigilan siya ni Maria Clara. At dahil sa nangyari, natiwalag si Ibarra at tinanggal ni Kapitan Tiago ang engagement nila ni Maria Clara. At pinilit si Maria Clara na ikasal kay Linares sa isang ispiyong pinsa ni Don Tiburcio, yung pekeng doktor na nag-fix sa kanya dati. Betrayal and imprisonment. Ibarra was falsely accused of rebellion and arrested. Maria Clara became forced to deliver Ibarra's letters, which were evidence against him. She learned that Padre Damaso was her father and accepted to marry another man in order to save her reputation and that of her family. Nagplano si Padre Salve at si Lucas, kapatid ng assassin, para siraan si Ibarra. Gumawa sila ng fake rebellion at si Ibarra ang sinipin. Nahuli siya at nakulong, pero tinulungan namin siya ni Elias na makatapos. Bago siya umalis, nagpaalam muna siya kay Maria Clara at doon niya nalaman na ibinibigay pala ni Maria Clara ang mga sulot niya dahil sa blackmail kasi si Padre Damaso pala ang totoo niyang tatay. Escape and a gross-neck ending. Ibarra escaped with the aid of Elias. They then managed to escape on a boat while Elias jumped overboard to his director pursuers and attract attention away from Ibarra. Thinking that Ibarra was dead, Maria Clara entered the convent. On Christmas Eve, bleeding from a fatal gunshot wound, Elias finds Basilio, a boy mourning his mother's death. He ordered Basilio to burn their bodies and died, hoping for a great future for the Philippines. Naghiwalay sina Ibarra at Elias, pero hinabol sila ng mga sundalo. Tumalon si Elias sa tubig para iligaw ang mga humahabol, pero sugatan siya. Pinangakuan si Ibarra na magkikita ulit sila sa Pasko. At sa dulo, si Maria Clara ay nalungkot sa maling balitang patay na si Ibarra, kaya nagpunta siyang magmadre na lang. Sa Pasko, si Basilio ay pumalit sa Tanjeb para hanap isisa yung nanay niya o sa tabi niya. Biglang lumabas si Elias, sugatan ng pagiging galo. Sinabi niya kay Basilio na sunugin ang katawan nila ni Sisa at inihabilin na huwag kalimutan ng mga namatay para sa bayan. Ang ending ay walang kasiguraduhan kung buhay pa si
Ibarra. Next. And the next reporter is Alpha, who will report the analysis. Social critic. Noli Me Tangere sharply criticizes the weaknesses Filipinos suffered during the Spanish colonial period. Rizal Books explains the rampant exploitation and power mongering of the Spanish friars and government division. Dito sa social critic ay pinapakita na ang pagsusuri sa mga kahinaan ng mga Pilipino sa panahon during nung panahon ng mga Espanyol. Dito, inilalarawan o pinapakita ni Rizal ang malawakang pagsasamantala at pagnanasa sa kapangyarihan ng mga praile at mga opisyal ng gobyerno. Ang mga karakter na alam o nabanggit sa kwento ay sumasalamin sa tunay na karanasan ng mga tao na naging simbolo ng pangapi at kawalang katarungan. Sa ganitong paraan, ang nobela o ang akda ay naglalaang ipakita ang mga isyu ng lipunan na dapat bigyan o pagtuunan ng pansin. Nationalistic sentiment. The book also covered the aspects of nationalistic sentiment and the quest to self-identify, especially during the time of colonial domination. Ibarra's character signifies the hopes of the Filipino people toward achieving reform and autonomy. Guerrero, 1998. Dito naman, ang aklat o nobela ni Rizal ay naglalaman din ng mga aspesyal ng nationalistic sentiment at paghahanap sa sariling pagkakakilanlan. Ang karakter ni Ibarra ay kumakatawan sa pag-asa ng mga Pilipino na makamit ang reforma at autonomiya mula sa mga daywang mananakop. Pinapakita dito na ang pagnanais ng mga tao na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at digdigan. Sa kabuuan, ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang kwento, kundi isang panawagan para sa pagkilos at pagkakaisa ng mga Pilipino. Romanticism and altruism. The interplay of romance and altruism can also be seen in the relationship of Ibarra and Maria Clara. Their love represents the conflict and hardship the country has to go through to get the freedom and autonomy it desires. Dito naman, ang pagsasama ng romansa at altruismo ay makikita rin sa relasyon ni Ibarra at Maria Clara. Sa relasyon ni Ibarra at Maria Clara, ang romantisismo ay makikita sa kanilang malalim na pag-ibig at emosyonal na koneksyon na naglalarawan ng mga ideal na pag-asa at pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan. Samantalang ang altruismo naman ay lumalabas sa kanilang mga sakripisyo at din sa isa't isa na nagpapakita ng kanilang pagnanais na ipaglaban ang pagnanais ay ipaglaban ang kanilang bayan kahit sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang pag-asa at pagmamahal ay may kapangyarihan magbigay ng lakas sa laban para sa kalayaan. Metaphor. The novel is rich in metaphorical connotation with the characters and events depicting the tale of the fight for freedom. And examples the characters of Sisa depicts the suffering oppression of the Filipino people. Dito naman, ang mga metaphors ay hindi lang simpleng paghahambing, kundi mga simbolo na naglalarawan ng mga mas malalim na katotohanan sa lipunan. For example, ang sakit ay hindi exactly lamang na physical na nararamdaman, kundi sumasalamin sa moral na pagkabulok ng lipunan.
habang ang liwanag at dilim ay kumakatawan sa pag-asa at kawalang pag-asa ng mga Pilipino sa kanilang laban para sa kalayaan. Ang mga metaphor na ito ay nagbibigay diin sa mga isyong panlipunan at pampolitika na nagpapalalim sa ating pag-unawa sa konteksto ng akda. Cultural value. As a landmark in Philippine literature, Noli Me Tangere holds unparalleled cultural value, amplifying the plight of freedom, influencing consecutive Filipino writers as well as ongoing struggles around the country. Isang natatanging importante sa panitikan ng Pilipinas ang Noli Me Tangere. Ito ay may napakahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpapatibay ng pahayag ng kalayaan at nasyonalismo sa kultura ng bansa. Ito ay nakaimpluwensya sa mga sumunod na manunulat na Pilipino at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga laban sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa pamamagitan ng makapangyarihang mensahe nito, ang nobela ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagkilos para sa magandang kinabukasan ng bayan. The next reporter is Capino, who will report the whole conclusion. In conclusion, there are 3 parts: commentary, reflection, and insight. Commentary. Noli Me Tangere is a novel that became bridge to enlighten the Filipinos, that made Filipino to pursue their freedom and to show what is really happening to them. And it's not right because of the issue of corruption, social inequality, and the struggle for human rights. Because of that, we are able to have freedom from foreign people who give a lot of hard time to the Filipinos that time. That's why, for me, recent work of Noli Me Tangere is not just a novel. It's a masterpiece that became a key help of Filipinos to achieve their long-awaited freedom from cruelty and have a peaceful society. Ang Noli Me Tangere ay hindi lang isang kwento o ordinaryong nobela. Ito ay naging mahalagang paraan para gisingin ang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng katiwalian at kawalang katarungan, natulungan ni Rizal ang mga tao na maghangad ng kalayaan at magandang buhay. Ang kanyang akda nagbigay inspirasyon sa mga tao na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at makamit ang tunay na katarungan sa lipunan. Sa ganitong paraan, naging simbolo ito ng pag-asa at pagbabago sa bayan. Reflection. Reading Noli Me Tangere made me feel hatred, sadness, and hope. It opened my eyes to cruelty and hypocrisy during Rizal time. The novel teaches us to reflect, promote nationalism, embrace change, and love our country. It reminds us that true patriotism comes from respecting our laws, uplifting our culture, and empowering the youth to lead the nation towards progress and unity. Dahil sa nobelang ito, naging aware tayo sa pang-aabuso at pagkukunwari ng mga namumuno noon sa panahon ni Rizal. Lalo na yung mga opisyal at prailes na ginagamit ang kapangyarihan sa reliyon para apingin ng mga tao. Ipinaalala din sa atin ni Rizal na mahalaga ang pag-iisip at mag-reflect sa sarili nating mga aksyon. Mga paniniwala, lalo na para sa ikabubuti ng bansa. Ang tema ng Noli Me Tangere ay tungkol sa nasyonalismo at pagtanggap sa pagbabago sa sarili. Dapat nating mahalin ang sariling bansa sa pamamagitan ng paggalang sa batas, pagpapahalaga sa kultura, at pagtulong sa isa't isa para sa kakaunlad ng bansa. Tinuturo rin nito ang kahalagahan ng pagiging matalino, paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan. At kaya rin ituro ang nobelang ito sa school para matuto tayong huwag ulitan ng mali sa nakaraan.
at para mas ma-inspire ang mga kabataan na maging daan sa pagbabago ang pagiging tunay na Pilipino. Ang gusto ni Rizal para sa atin, kapag, ah, kapag alam natin kung sino tayo at ang mga layunin natin bilang isang bansa, doon magsisimula ang pag-unlad ng Pilipinas. Inside, Noli Me Tangere is not just a legal report. It's a call to action. It awakens the Filipino spirit and continues to reflect the social issues we face today. Its message reminds us never to stay silent in the face of corruption and injustice. In that each of us has a role in building a better, more truthful, and united nation. Ang aking pananaw tungkol sa Noli Me Tangere ay ito ay isang napakalagang akda na dapat pag-aralan at bigyang halaga ng bawat Pilipino. Hindi ito basta nobelang isinulat lang upang aliwin ang mga mambabasa, kundi ito ay isang makapangyarihang instrumento na gumising sa damdamin at diwa ng bayan. Sa kasalukuyan, marami pa ring isyong panlipunan na kalintulad ng mga inilarawan ni Rizal. Kaya't ang mga aral mula sa nobelang ito ay mananatiling mahalaga at makabuluhan. Kapag babalik tanaw natin sa akdang ito, mas naintindihan natin ang ating kasaysayan at mas napapalalim ang ating pagmamahal sa bayan. Sa huli, Noli Me Tangere ay hindi lamang isang sining sa panitikan, kundi isang paalala na hindi tayo dapat manahimik sa gitna ng katiwalian at pang-aabuso. Ang bawat Pilipino ay may tungkuling gampanan para sa ikabubuti ng bayan. Tulad ng ginawa ni Rizal, maaari rin tayong magsilbing tinig ng katotohanan sa panahon na kailangan ito ng ating lipunan. Sa kabuuan ng Noli Me Tangere ay isang makapangyarihang nobela na nagmulat sa mga Pilipino sa katotohanan ng kanilang panahon. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang aral nito tungkol sa pagmamahal sa bayan at laban sa katiwalian at diskriminasyon. Naway magsilbi itong paalala sa atin na maging mulat, kumilos para sa tama, at ipagpatuloy ang advokasya ni Rizal para sa isang maayos na lipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nagsilbing paalala ang Noli Me Tangere sa atin kung gaano kahalaga ang pagiging mulat sa mga isyong panlipunan. Ang mga pagmamahal sa ating bayan. Huwag sana natin kalimutan ang mga aral mula sa nobelang ito at tulad ni Rizal, sana'y maging instrumento rin tayo ng pagbabago sa ating sariling paraan. Muli, maraming salamat at mabuhay tayong lahat bilang makabayan at responsableng Pilipino.